So yan kasolo, magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay konting tip lang po para sa mga gustong mag-DIY. Katulad ko na nagdi-DIY So kung gusto nyong mag-DIY ay ito lang po yung masasabi ko na kung magdi-DIY ka lang din naman, yung mga katulad kong nagdi-DIY, iniiwasan natin yung mapamahal tayo sa gastos, lalo na sa labor. Sa panahon ngayon is mataas na sila maningil ng labor, So, ito konting tip lang. Yan. So, yung mga kapwa ko nagdi-DIY or gustong mag-DIY, tip ko lang po is yung pag bumibili po kayo ng langis, is wag na po kung saan-saan. Hindi ko naman sinisiraan yung kung saan yung kilala nyo na may legit or original talaga na langis, is doon kayo bumili. Kasi nga, marami pong peke na langis ngayon na nagkalat. So, mag-ingat po tayo sa mga binibili natin, lalo na sa langis kasi nga linalagay natin yan sa loob ng makina ng ating sasakyan. Dapat siguraduhin natin na legit yung langis na binibili natin or nabibili natin So katulad ko, sinisigurado ko na original yung nabibili ko. Para masigurado mo talaga na original yung nabibili mo, ito lang yung tip ko. Bumili ka sa kasa. Yun, sa kasa ako bumibili ng langis na ginagamit ko. Yun lang yung masasabi ko sa mga nagdi-DIY, kapwa ako nagdi-DIY or yung gustong mag-DIY. Change oil lang naman. Napaka-importante po nito na huwag peke yung mailagay mo. Ito po yung yan po yung sa kasa na bibili. Ganyan po yung itsura. Tandaan nyo na yan. Pag iba po yung itsura, sigurado hindi yun original. Ganyan po. Binili ko po yan sa kasa. Mas mahal nga siya ng konti pero masisigurado ko sa iyo naman na original. Ganyan po siya. Fully synthetic. Sa kasa po yan. At yun, itong Mirage G4 pala ay siyempre pag nag-change oil ka, kailangan mo lang 3 litro. No more, no less. 3 litro lang. Di ba? Mas komportable or mas tayo pag original yung nailalagay natin. Ganun lang. At syempre, ganun din yung oil filter. Yan Ganyan po yung original na oil filter. Nailagay ko na siya. Kaya wala na siyang kasama. May kasama po yung washer which is inalis ko na rin. Linagay ko. Diyan po nakalagay yung washer niya. So linagay ko na rin. Kaya wala na siyang laman. Pinapakita ko lang kung anong itsura niya. Ganyan po. Yung sa kasa. Diba? Para iwas peke. At syempre, yung air filter natin. Diba? Para sigurado ka. Iwas peke. Kung meron kang alam na shop na legit talaga naman, na original, is doon ka na bumili. Malay mo, mas mura pa. Kasi sa kasa talaga, mas mahal siya talaga. Pero legit naman na original, hindi naman siguro sila magbebenta ng peke doon, diba? So, ito yung air filter natin. Papalitan na rin natin yan. So, di ba yung oil filter natin, napalitan na natin. Kaya wala nang laman, doon na. Yung. Ganun lang. Ganun lang po, wag po natin hayaan na malagyan yung makina ng sasakyan natin ng peking langis. Doon tayo magkakaroon ng problema sa sasakyan natin in the future. Sa una, okay pa siguro. Pero sa katagalan, medyo katagalan na.
di mo alam, unti-unti na palang nasisira yung makina mo dahil sa peking langis. Kasi hindi mo naman mararamdaman agad yan, di ba? So, kaya mas maganda talaga, original ang ilagay mong langis. So, yun lang yung konting tip ko para sa mga nagdi-DIY katulad ko mga kasolo. So, yun ang magandang araw sa ating lahat. God bless. Ingat po tayo lagi. Drive safe. Ciao. Peace out.